Magkaroon na ng pagdinig ng hearing para itong maling pagpapatupad ng LTO may tama na. Hindi pwede yung pag may problema, lagi kayong tatawag, pupunta tayong ganito. Hindi pwede yon. Dapat matuldukan yung mali. Diba? Yung revoke dito muna lahat. 1 year na. Opo na. Ikaw naman, Gusto po ng jeep, sir. anong problema? Hindi po nakakonso. Hindi po nakakonsolidate, sir. O ngayon, nakabiyahe ka. Ngayon pong March ma-expire yung waste ko. Sige. Ikaw, tabi-tabi kayo. Sa akin sir, nung nabangga ko yung kung sila hindi pa na tutubos ko ngayon kasi puro pampahid lang ako sa binayad ko sa kotse nung nabangga. Ano na? Na lost break yung jeep na binamaniyo Kanino yung jeep? sa permito ko. O ngayon, anong problema mo? Kaya sabi ko sir, kung ano, yung tinakitan ko ako ng Reckless driving. reckless, dalawang tinakit sa akin, 3.5. Sabi ko, kung hindi ko man may tutubos, kasi yung inutang na pinalit ko sa kotse, nagatian ko yung operator ko para masolve yung problema namin sa dalawa. Kaya ngayon, ang tubo daw sa ano ng City Hall, pag hindi ko natubos, ang isang araw, 150. Kalokan yun sa'yo. Yes sir, 150 daw a day. Kalokan yun sa'yo. Sige, humiwalay ka muna. Ikaw ay Sa jeep. jeep. Sino pa? Kayo ba kasama? Hindi. Hindi. O sila, o si. Kayo lahat, revoke. Sir. Revoke. O, tayo sa taas. Sige, hindi. Hindi kayo, hindi kayo. Boss. Sige, hindi. Sige lang, ako lalapit. Ako lalapit. Oo. Yes, go. Ako ka lang. Oo. Ako ka lang. Yes, go. So, dami kong kasama. Dami na. Kuya, kuya. Pwede dito muna sila. Dito muna kayo sa Dito muna po kayo sa kabila po. Yes, go. Ano ba nangyari? Boss, with your approval, tumasukay mo. Sige po. Sige, para masayahan naman sila. Yes, go. Upo ka lang. Upo na ako doon para mawala pa kita. Pakilala ko sa inyo ha. Siya ang Executive Director ng LTO Central Office. Pag Executive Director, siya lahat. No? Sa PNP, parang ang tawag yan, bastonero eh. Pag may mali ang tao, siya ang bastonero. At bago ko ipaalam sa kanya yung problema natin, problema ninyo, gusto kong ipaalam na yung secretary ng DOTR ngayon, no? Secretary Vince Dizon. Wala pa siya sa pwesto, may problema na. Okay? Si LTO Chief Asek Bigang Mendoza, wala pa sa position, may problema na. Si Executive Director Attorney Greg Pua, wala pa sa posisyon, may problema na. Malinaw yan ha. Ibig sabihin may problema na yung lumabas na implementing rules and regulations doon sa Republic Act 10930, may problema. Wala sinabi sa batas na dapat mag-set ng demerits. Wala sinabi sa batas na i-revoke ang lisensya pag na-meet yung demerits. Okay? Kaya lamang wala sila sa posisyon na outrightly baliwalain yung IRR ng nasabing batas. At meron tayong House Resolution na isinabit sa Kongreso para magkaroon ng pagdinig, para mapag-usapan at may tama yung mali. Okay? Okay. Tapos ang kamay nang na-revoke ang lisensya. Yan. Oh, dami. Oh.
alamin natin kung anong guidance ng Executive Director. Ikaw, marinig pa lang, natatakot na. Sir, Wala kang problema, nandiyan kaya ako inarap sa'yo. walong buwan na akong hindi nakakapiyahin. Bakit? Natatakot nga akong maripok. Antayin ko pa bang ano? Bakit? Ang tagal na, nag-i-insulin nga asawa ko, sir. Hindi, ba't anong Tagal na ginagawa po. mong maribok? Wala ka bang problema na mo problema ka na? Palapit na siya sa 40. Mariribok na, sir. Ganon din ang sistema. Ay, hindi. Nandyan nga si ED. Kaya ako inarap sa'yo. O, kaming dalawang mag-guarantee sa'yo. Magmaneho ka lang. Kasi ED, malapit nang mag-40 demerits sa tatakot maribok dahil pamilyado siya. O yan, naharap mo na. Ikaw naman, natatakot ka pa mo. Pamilyado eh. Kung hindi ka naman nagmaneho, hindi mo rin napakain ng pamilya mo. Oo. Diba? Magmaneho ka. Isang taon at 9 months revoke ang lisensya. May pamilya? Pamilyado po, may maintenance. May anak? Naku, may maintenance. Sino? Misis po. Mrs. mo, may sakit. Daan po yung mga bata. Naku, tas nag-aaral mga bata. Talaga naman. Dalawang taon. Sino pa? Ikaw? Isang taon, 6 months. Ikaw? Anong November, sir? Ako sa September 18 po, 2 taon. Revoke din. May pamilya. May anak. 5. Diyos ko. Isa't kalating taon. Ikaw? Yan ang problema. Ay nako. Boss. Puro revoke ang lisensya. Mahigit 1 taon na yung iba. May pamilya. May anak. Nabanggit ko naman na ito ay hindi kasalanan ng Executive Director. No? Kaya ba ka dyan? Ulitin ko ha. Yung mga nakaposisyon ngayon sa DOTR and LTO, hindi nila kasalanan yan. Yan ay wala pa sila, may problema na. Ngayon, nire-resolve yung mga problema ninyo. Napakadami na ninyo. Ang problema kasi dyan, sa maling pagpapatupad ng batas, hindi lamang kayo napiperwisyo, buong pamilya. No? Kaya, kung totoo lang yung kulam, baka naipakulam na yung mga nasa likod ng gumawa ng IRR na yan eh. No? Oo. Anyway, ang importante, mas mapalad pa rin kayo kasi yung ibang driver na disgrasya namatay. Kayo naman buhay. Kaya lang naperwisyo at nagdudusa ang pamilya ninyo. No. Ngayon, kaya ko kayo iniharap kay Executive Director, kay Atty. Pua, para direkta na kayong aaksyonan niya. Okay? Ang issue dito, yung demerits eh. Yes. Kaya na-revoke. Double. Oo. PUV kayo lahat. Public utility. Oo. So, malinaw yung kay Executive Director, bagamat dalawang klase kasi yung violation eh. Pwedeng sinadya, pwedeng hindi. Yung ikatlo pala, pwedeng mali ang pagkahuli sa inyo kasi maraming beses. Yan yung isa pang problema ni na Executive Director. Marami silang naratnan na personnel, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Kaya talagang patong-patong. So, hindi na pag-uusapan diyan ano yung naging violation mo kasi binayadan na ninyo yan eh. Kaya lamang tayo dumulong dahil yung ipinatutupad na revocation ng driver's license hindi sinabi ng batas na Republic Act 10930. Malinaw yun? O sige. May isa pa diyang ibang problema. Ito. Nahuli po ako ng no CPC ng IAC. Ay ito. Alam kong kwento nito, partner. No CPC, meron kang Yung extension of validity po ayaw nila tanggapin ng IAC kasi ang gusto nila yung decision daw mismo. yon. Partner, nag-request kami, ako, sa inyong office. Dahil may mga CPC tapos na expire, nag-file ng halimbawa, nag-file ng extension at wala pang decision, may memo kayo partner na yun ay good as approved while wala pa yung final approval. Yung lisensya mo, nakuha. Hindi pa po, pati yung plaka. Okay. Kunin na lang yung case number.
Ano yan, tama yan, nakalagay din yan sa, hindi lang sa memo namin, but also in the administrative code na in case na inaction ng mga request for extension ng mga ganyan, ay give approve yan. Yes. So, yan na namin, i-resolve namin yung case mo. Pakikuha, RD. May pamilya? Kung mayroon po. Ilang anak mo? Dalawa. Kaya yan. Doon sa mga na-revoke po yung mga lisensya, meron lang po tayong mga proseso. Kailangan nyo lang pong magkapila sa amin dito po sa opisina kung nyo pa-receive. At rest assured po, ilang beses na po, marami na po ang natulungan ni Congressman Busita dito, atin pong ibinalik. Ni-reinstate po yung mga lisensya. So, pero kailangan lang po natin ng proseso, kailangan nyo lang po mag-file ng appeal dito po sa opisina. Kahit na sulat kamay na lang po. Excuse me, sino mag-a-assist? Siguro, Si RD na lang. with all due respect, kasi may records naman ng LTO, bigyan na lang sila ng papel, simpleng sulat na lang. Oo, hindi. Sa sulat na lang talaga. Partner, ano? Bigyan ko lang sila ng Para formality, may appeal sila. Meron. Okay, ganito ang gagawin nyo ha. Ibibigay ni partner yung pangalan ni LTO Chief. Tapos susulat yung pangalan ng LTO Chief, tapos LTO Central. Simpleng kwento lang, sir, ako si Juan de la Cruz, driver na ganito, na na-revoke ang aking lisensya. Nawala ng hanap buhay. Nawala ng hanap buhay. Umingi po ako ng tulong sa inyo. Nasa ngalan ng serbisyo publiko ay matulungan po ninyo, bla bla bla. Maikli lang. Ang importante doon, pangalan at perma. Na maging official, maging formal ng contest. Tama po. Tapos ilagay nyo na lang yung numero nyo para kapag po naka-issue na ng desisyon na pirmahan po ng ating Assistant Secretary, may makontak din po namin kayo kung pwede nyo na pong kunin yung mga lisensya. At idagdag ko lang, with respect to our Executive Director, pag naglabas ang resolution, may pinapakanta kayong parang reorientation, ano? No? Dito lang yun sa amin. O yung reorientation, normal process yun. Lalo na kasi ito, isang taon na din nagmamalayo. Wala kayong babayaran doon. Hindi ko alam kung tama ang sinabi. Tama, walang babayaran dyan. I-schedule natin na ganyan. Yan. Wala kayong babayaran doon. At siyempre, normal na proseso, may psychiatric assessment. No? Ano? Ibig sabihin, siyempre, medyo natagalan kayo, wala na buhay, may pamilya, baka sa panahon na yon naburyong ka o lumuwag ba yung tornilyo mo. No? Kaya may assessment. Pero pinag-usap natin yan kay Executive Director na wala nang babayaran kasi biktima na nga kayo ng maling sistema eh. No? Na hindi naman nila din kasalanan. Malinaw yon. So kayo naman may contact number sa aming office. From time to time, mag-update kayo. So yun, may staff siya na mag-asikaso sa inyo. Susulat lang kayo ng apila. Okay? Napakaswerte nyo. Napakaswerte nyo dahil nakita nyo ang tagapagligtas. Diba? Bukod dyan. Tama na, pulang-pulahin, pero na lang. Hindi, yun ang sasabihin ko eh. Bukod dyan, yung lahat ng dinala niya dito, binigyan pa niya ng pabaho. Kaya lang, bawal ngayon. Bawal ngayon. Bawal ngayon. Kasi kandidato ako. O, di ba? Lahat ng revocation, sumama kay partner. Tama po Yes. ba? Yes, po. Yes, po. Partner, may iba pang issue eh. Sama kayo. Sige. Susulat. Huwag kayong alis na hindi kayo nakasulat ha. Mga kuya, update na lang tayo. Salamat po. Salamat po. Sumama na rin kami. Gusto mo, parang mabuhayan, pati marriage na kita. Revoke. Kaya namin buhayin ng patay. Kaya din namin kayang papatayin. Ganito, kakaunti na lang magkakaroon ka na ng revocation. Ganito, kung gusto mong... Kailan ang renewal mo? Matagal po eh, 2027 kasi. Buti yung pinakasalan ka ng misis mo, nervyoso ka. Oo, magmaneho. Tuloy mo lang. Walang banahon. Hindi, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Brother, ikaw, Yung sa ano po sa jeep po sa renewal. anong problema mo? Hindi po naka-consolidate sir, hindi po daw ma-erase. Brother. Ito, ayaw i-renew ng LTO dahil hindi ka nag-consolidate. LTFRB issue yan. Ikaw. Sir, may tatanong lang po to. Yung
Bali yung license ko po, expired na po nung last year pa. Ay, hindi. Ang importante, kasama ka sa na-revoke na. Ayusin muna yun. Sige na. Saka natin pag-usapan yun. Salamat. Oh, salamat. Ikot ka pa. 2023 ang registered. Nabayaran January 2024 na ano? Sir, kasi kung magre-renew sana ako, sir, lumabas na. Ngayon, ngayon sinuspende ka. Yes po. Dapat pinayagan ka. Nakapag ano na Anong iyong expiration? November 27, 2024. So, sir, January, dapat pinayagan ka. Ano? Halika. Halika. May isa pa. AD. Ito. May documents naman. Pero para mas malinaw, ikukwento ko sa iyo. January 2023, nahuli siya. Unregistered vehicle. Noong November 2024, magre-renew siya ng lisensya, hindi siya maka-renew. Kasi meron siyang unsettled apprehension. Nagbayad siya ng multa January 2025. Okay? Para maka-renew. Ang problema, sinuspende siya ng LTO ng 1 month. Wala na yan. Mali na yan. Di, suspendido siya. Which is mali. Kasi, more than 1 month na siya, di ba? Dapat hindi siya sinuspende at dapat pinayagan siyang mag-renew. Tama ba? Ang problema, dala ng pangangailangan, nagmamaneho siya. Nahuli siya ng February 2025. Kaya lumalabas, expired ang kanyang lisensya. 1 year. Kaya 1 year siya sinuspende. Pero, boss, kung babalikan mo, kung nasunod ng LTO personnel concern, yung batas, Kapag-renew. hindi nga siya pinag-renew. Pag-renew siya ng last. Sinuspende nga siya eh. Sige, sige. Okay. Appeal na lang. Para may document doon. Magsulat ka na ng appeal doon. Oo. Ililift na natin yung suspension mo, tapos magre-renew ka na. Oo. Pero bayad mo na to. Yes, sir, lahat po bayad ko. Okay. Ganito na lang. Gumastos na lang yung wala yun. Binayaran ko lang. Oo. Ikukwento mo lang yung pangyayari. Yes, sir. Tapos, isasubmit natin doon sa staff Monday. Oo. Oo. Kasi, ang nangyari kasi sa'yo, para malinaw, kung nasunod ng LTO personnel concern at hindi ka sinuspende, kasi boss, kaya nga siya nag-settle ng violation eh, para maka-renew. Nag-settle siya ng January 2025. Ang problema, mali yung implementation, sinuspende siya ng 1 month. Eh, nahuli siya. 1 year. Sige po. Kaya 1 year. So, mag-a-appeal ka na. Yes po. Okay. Thank you. Okay po. Thank you. Thank you po. Oh, Mrs. Ha? Okay, sir, bandati. Sa'yo yung director. Sige po. Makakarinyo na kami, sir. Apo. Susulat mo na. Para, ilan ang anak nyo? Anim nag-aaral sa Manila. Oo. Sulat na po na. Ang hirap kami, sir. Hindi, napakabigat. 1 year? Oo, wala siyang ano. Umiyak na ako sa gumaka. Ha? Nakiusap kami sa gumaka, ayaw. Sabi niya, kahit ano daw yung padrino, dali namin dito nila. Saan Pakinggan. usap na? LTO Gumana? Sa gumaka. Teka pala. Kasama ko. Teka pala, balikan ko lang. Pero nai-register mo rin yung sakyan na nahuli. Rehistro lahat yan, sir. Wala yung problema. May tanong ako sa'yo. Sino ang nagpataw sa'yo ng 1 month suspension? Anong Sir, LTO? yung babae. Nag-picture ko eh. Yung 1 month na suspension dito na sir. Dito lang yan, Dito sir, nag-seminar na ako dito. Nag-seminar siya dito. Nung mag-renew ako rito sir, Pinaseminar siya. nag-seminar ako. Hindi rin po nila sir. Just dito po ako ng utang. Sige, ilagay niyo lang po na. Partner? So, lisensya niyo na saan? Nasa gumaka. Ilagay niyo rin. Kasi doon ka nahuli, ano? Doon siya huling. Doon kami na. Ilagay niyo doon. Partner, may request lang ako. Yun ang i-order natin. May investigating body ba kayo pag may offense yung person? Meron. Ilagay mo din yun. Ano, ilagay mo din. Kasi,
ang request ko, maimbestigahan yung nagpataw sa kanya ng suspension. Oo, yung baba, isang taon nga, umiyak nga doon. Hindi. Yung nagsuspende ng 1 month. Oo, yun doon, mali doon sir. Kasi kung hindi siya sinuspende ng 1 Hindi, month, sa Isabela sir. Dito. Ilagay nyo na lahat kung saan ha. Dito sir, kung nag-seminar na ako dito sir, sa Demerit 6 ko. hindi kaya nga. Magre-renew ako dito sir, dito na, kasi hindi ako pina-renew sa Isabela sir. Hindi kaya nga. Dahil may, Dapat dyan, maimbestigahan yung nagpataw din ng kailangan suspension. seminar. Di bale, ganito na muna. Step by step tayo. Fill ka muna para maayos yung iyong lisensya. Makapag-renew ka, mawala yung suspension na 1 year. Yun lang po. Tapos, saka natin babalikan yung nagsuspende sa'yo ng 1 month kasi hindi tama yung ginawa niya. Hindi, okay na yan. Kasi, very clear yung records. May maling pagpapataw ng parusa sa'yo. Klaro na sa executive director. Yung appeal mo, formality na lang para may basehan sila ng Ilagay niyo yung contact number niyo po din para matawagan. Okay, thank you po. Sige po. Yes po. Thank you Okay. sir, maraming salamat. Thank you ulit. Okay na. Pahingi yung papel. Ako nang susulat base sa ito. Kaya pala siya naiyak, natutuwa. Ganito ha. Susulat ako. Susulat ako. Babasahin ko sa harapan ninyo. Pepermahan mo. So, ano? Halika. Asek Bigor Mendoza, LTO Chief, East Avenue, Quezon City. Sir, mapagpalang araw po. Nais ko po na humingi ng tulong sa inyo dahil nasuspende po ako na pinaniniwalaan ko na hindi ko kasalanan. Nahuli po ako ng LTO noong January 26, 2024 sa violation ng unregistered motor vehicle at dala ng kagipitan. Ito ay nabayaran ko lamang ang multa noong January 27, 2025. Pinatawan po ako ng 1 buwan na suspension at hindi pinayagan ng LTO na mag-renew ng aking lisensya. Dumulog po ako sa tanggapan ni Congressman Busita at napag-alaman ko na hindi dapat ako sinuspende ng 1 buwan at pinayagan dapat ako na mag-renew ng aking lisensya. Sa kasamang palad, nahuli po ako ng LTO sa Gumaca, Quezon noong February 24, 2025 sa sinasabing paglabag na driving with expired license. Binayaran ko na po lahat ng aking multa pero sinuspende pa ako ng 1 taon. Dumudulog po ako sa inyo sapagkat ayon sa pagkonsulta ko kay Congressman Busita, hindi ko ito sinapit kung hindi ako sinuspende ng 1 buwan at kung pinayagan ako na mag-renew ng aking lisensya. Umaasa at nagpapasalamat. Perma. Basta, sulatan mo. Bahala ka dyan. Ano pa mo sa kamay niya? Brother, saglit. Nag-usap na kami ni Executive Director tungkol dito. Mali ang ginawa ng LTO sa kanya. Ay attachment naman yan. Xerox lang po ito lahat ha? Xerox lang po sa Oo. Baka magkabalik-baliktad to. Bibigyan mo pa siya ng kopya. Bigyan ko siya ng kopya. Okay. Thank you. Ang problema mo, nahuli ka sa Caloocan. Yes sir. At sinasabi, sa bawat delay ng pagtubos mo, may patong na 150 a day. 150 pesos a day. Brother Jerry, kinuwenta mo na. Yes boss, 18,000. 18,000. Kaibigan natin yung mayor at congressman doon. Yun. Hihingi tayo ng tulong. Okay? Ngayon, dahil sobrang busy ako, wala mo, may pera pang kampanya, wala kang pera. Talagang pan-diesel boss eh. Ganito nga, may tiwala ka sa akin, di ba? Ipagpatuloy mo ang pagmaneho mo. At yung problema mo, kalimutan mo. Hahanap lang kami ng schedule, sasamahan kita para makalapit kay Mayor. Ayos? Sige. Congressman. Oo, ha? Okay. Brother Jerry, remind mo ako. Yes boss. Hihintay na lang kayo, ha? Balitaan nyo ako, ha? May GC naman kami sir, may GC po kami.
Gawa kayo ng GC. Opo. Isama nyo si Brother Matt. Brother Matt! Ando na si Brother Jerwin. Sir Jerwin po kasama. Yes po. Kasama nyo sa GC. Sir Jerwin. Yun naman inyong problema. Pare-pareho lang. Kaya umaasa ako, mabilis siyang mariresolve ng LTO. Okay? So dahil meron naman kayong group chat, update tayo. Sorry, dito yung number ko po. Ang araw ngayon ay Tuesday. Tuesday. Next week Tuesday, remind nyo ako at papalo up natin. Okay? Ilan kayo? 17. 17. Ilang umakyat po? Yung mga umakyat, no? Tsaka yung isa pang driver. No? 18 umakyat. Oo. Dapat talaga ma-resolve ba ito? Kasi hindi pwedeng ganito na lang tayo lagi. No? O sige. Kung sana hindi election campaign period ngayon, bibigyan ko kayo ng pera. Bawal. Una, bawal magbigay ng pera pag kandidato. Pangalawa, wala din ako pera. Wala na ibibigay No? Hindi nga ako makapangampanya eh. Dahil walang pera eh. Buti pa yung iba, bilyones nang ginagastos. Ano? Wala pa Grabe. hayop pa. Sana Hindi kayo nakakampanya kami, tinutulungan namin mga o kayong mangampanya para hindi kawawa ang motorista. Ayos. Kasi kaya kailangan makaupo tayo sa Senado. Wala namang ibang magmamalasakit sa inyo. Tama ba? Marami pang problemang dapat ayusin. Yung batas na nagpapataw ng demerits, nire-revoke ang lisensya, isinusulong natin batas na pag mali ang huli sa'yo, managot ang pulis o ang enforcer. Wala pa yan. Yung Motorcycle for Hire Act, para legal ang pagmamaneho ng mga riders gamit ang motorsiklo sa hanap buhay. Maraming problema pa eh. Pag na-resolve na yon, saka na kayo, huwag mangampanya, Diba? Kasi nga, kahit ako, wala akong alam na nagmamalasakit sa inyo. Meron ba? Kawawa kayo. Ako naman, yung ginagawa ko, hindi pagkukunwari, hindi pamumulitika. Kasi major pa lang ako sa PNP, ginagawa ko ng pagtulong. Mag-retire ako, ginagawa ko pa rin. Naisip ko, si Colonel Busita nga pala, darating din yung araw, mamamatay. Kaya kailangan batas. No? Kaya habang wala pang batas, tulungan ninyo ako, mangampanya kayo. Okay? Kasi kawawa ang ating mga babayan. Wala talagang nagmamalasakit sa katulad ninyo. Walang tutulong talaga sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Maraming nagsasabi, lingkod ng bayan, sabi lang naman. Hindi naman talaga totoo. Diba? At ganito, meron akong isinumite na House Resolution sa Kongreso. At nag-text ako sa aming chairman, kay Congressman Acob, magkaroon na ng pagdinig ng hearing para itong maling pagpapatupad ng LTO, may tama na. Hindi pwede yung pag may problema, lagi kayong tatawag, pupunta tayong ganito. Hindi pwede yun. Dapat matuldukan yung mali. Diba? Sige, update nyo ako ha. May project ang Globe. May project ang Globe, hindi na naayos, na-aksidente. Sino na-aksidente? Mag-asawa. Patay pareho. Ilan ang anak? Naku. Pagdaanan ko ng truck. Tumba nila. O yung kapamilya. Patawagin sa opisina. Talaga naman. senior na po yung mga magulang nito. Naku. Kamag-anak mo ba? Kapitbahay? Isa po ng asawa ko. Ay yung kapamilya, patawagin sa office ko para makuha yung kompletong dito. Ako sir, nagpagdala ako ng notaryato na ano. Pero alam mo, sa totoo lang sa ating sistema, mas madali nating matutulungan yan pag senador ako. Mismo ko. Iba ang labanan sa Pilipinas. Pag wala kang posisyon, kahit tama ka, nakasuhan ka pa.
Ganyan yung mga tiwali. Mali na, ilalaban pa. Di ba? Oh. Pero pag nasa posisyon tayo, basta tama, panalo. Di ba? O sige, mag-ingat kayo. Pasalamat kayo dahil mapalad pa rin kayo. Bagamat mahirap ang buhay, mahirap ka na nga, naputulan ka pa na nga ng buhay. Di ba? Dahil sa maling pagpapatupad ng batas. Pero ganun pa man, magpasalamat kayo dahil kayo ay malakas, buhay, at may kakayahan pa. Talagang ganun lang ang pagsubok. Ang importante lang, magkaisa tayo na labanan itong maling sistema. Sa pamamagitan ng dapat maluklok ako sa Senado. Katulad ng nasabi ko, yung ginagawa kong pagtulong sa inyo, hindi yan pagkukunwari, hindi yan kaplastikan. Kasi madalgal ko ng ginagawa. At gusto kong linawin sa inyo, yung ginagawa kong ito, hindi trabaho ng congressman. Kaya ko lang ito ginagawa, walang ibang tutulong sa inyo. Malinaw yan. Hindi naman pwedeng sabihin kaya ko ginagawa para kumita sa Facebook, sa YouTube. Bakit? Kung ang gusto ko lang kumita sa YouTube at Facebook, pagbabawalan ko yung iba na gumamit para malaking kikitain ko, di ba? Eh bakit ko pinapayagan sila? Kasi advokasya. Pangalawa, bakit natin binibidyo yung mga inaksyon na natin? Para yung hindi nakakaalam na may problema, malaman nila, at para kung sila ay mabiktima rin, makakadulog sa atin. Okay? Walang sariling interes yan. O sige. At talagang paumanin kasi talagang bawal kaming magbigay ng pera. Kasi wala akong problema. Ha? So update tayo ha. O sige, update na lang. Okay sir, thank you. Maraming salamat po.